Mga kapatid, ngayong ika-29 na linggo, inaanyayahan tayong pagdinayan ang kapangyarihan ng pananalapi. Nakatitinang ng mga mundo ang pananampalataya. Sa makatuwid, ang panalangin may pananampalataya ay nakaaantig sa puso ng Diyos. Katulad ng babaeng balo sa ating banglayo ngayon, manalangin tayo na walang hukay at magtiwala na pinakikinggan niya tayo at tutugon siya sa atin. Sa Eukaristiyang ito, kasama ang ating tagapamuno, na si Reverend Father J. Francis Fernandez, SVD, hilingin natin ang biyayang pakumbabang pananampalataya at tapat na pananalig sa pag-ibig ng Diyos. Magsitayo po ang lahat para sa ating pasimulang awit. Nelson Vicente. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayin. Ipinapaalala sa atin ng mga pagbasa na maging matyaga sa panalangin, sa kabila ng ating kahinaan, mga pinagdaraanan, huwag nawa tayong panghinaan ng loob sa panalangin. Ipinagdiriwang din natin ngayon ang Sunday for all church. Maging bukas nawa ang bawat nasyon, mga grupo at mga individual sa pakipagdialogo upang mapagit at may taguyod natin ang kapayapaan at kabutihan pangkalahatan. Mga kapatid, ihanda natin ang ating sarili sa banal na pagdiriwang. Tumahimik muna tayo sa dali at sa katahimikan. Tingin natin sa Panginoon ang kapatawaran sa nagawa natin mga kasalanan. Inamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na nagawa akong kasalanan sa isip sa lahat sa ako, sa amang pagkukulang, kaya dyan ako sa mga nagalilang sa lahat ng mga kailan ng kapanan, sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin
Ama namin makapangyarihan, gawin mong lagi namin matapat na sundin ang loob mo upang kami wagas na makapaglingkod sa iyo. Sa pamamagitan ng Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po tayo. Ang nakalibang mga pamalang Moises ay tanda ng makapangyarihan ng pagdalangin sa Diyos. Sa pananalangin sa Diyos, napagtatagumpayan ng suliranin at natapakamit ang bawat katikang. Pagbasa mo na sa aklat ng Exodus. Noong mga araw na iyon, ang mga Israelita ay nasa Refidim at sinalakay sila ng mga Amansita. Sinabi ni Moises kay Josue, "Pumili ka ng ilang tauhan natin at paunahan mo sa pagkikipaglaban sa mga Amansita. Tatanan ko naman ang tungkol na binigay sa akin ng Diyos at ako'y tatayo sa ibabaw ng burol." Sinunod ni Josue ang mga utos ni Moises at inarap niya ang mga Amansita. Si Moises naman, kasama sina Aaron at Hur, ay nagpunta sa burol. Kapag matataas ang mga kamay ni Moises, nananalo ang mga Israelita. Kapag nakababa, nananalo naman ang mga Amansita. Nangawit na si Moises kaya sina Aaron at Hur ay kumuha ng isang bato at pinaupo roon si Moises habang hawak nilang pataas ang mga kamay nito hanggang sa lubog ang araw. Dahil doon, naluwi ni Josue ang mga Amansita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tayo ay tinutulungan.
Sa gawin ng puntong, tumitingin ako. Saan magagaling ang aking saklolo? Ang hangal kong tulong sa Diyos magmumula, sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. Huwag sana akong mayaang makuwan, handang langis siya sa pagsasagalan. Ang tagapagtanggol ng bayang Israel, hindi natutulog at palaging gising. Ang Diyos na Panginoon siyang magbabantay, laging nasa piling upang magsanggalang. Di ka magdarandam sa init ng araw, kung gabi ay di ka sasaktan ng buwan. Sa mga pamani, ika'y ililigtas nitong Panginoon. Siyang mag-iingat. Saan man naroon, ika'y iingatan. Di ka maaano, kahit na kailan. Ang mga salita ni Apostol Pablo kay Timoteo ay patungkol sa paggawa ng kabutihan habang tayo ay dumudulog sa salita ng Diyos. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal ko, huwag mong tatalikdan ang maaral na natutuhan mo at matibay na pinanaligan. Yamang kilala mo ang nagturo nito sa iyo. Mula pa sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo Jesus. Lahat ng kasulat ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapamulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa libong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Sa gayon, ang lingkod ng Diyos ay magiging handa sa lahat ng mabubuting gawain. Inuutusan kita sa ngalan ng Diyos at ni Kristo Jesus, nahahatol sa mga buhay at mga patay, alang-alang sa kanyang pagbalito at paghahari. Ipangaral mo ang salita ng Diyos, napapanahon man o hindi. Ikayarin mo, pagsabihan, at patatagin ang loob ng mga tao sa pamamagitan ng matiyagang pagtuturo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po.
San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isinaysay ni Jesus ang isang talikhaga upang ituro sa mga alagad na dapat silang manalangin lagi at huwag manghinawa. Sa isang lungsod, wika niya, may isang upo na hindi natatakot sa Diyos at walang tao iginagalang. Sa lungsod din iyon, may isang babaeng balong na punta ng punta sa upo at humihingi ng katarungan. Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng ilang panahon. Ngunit nang malaunan ay nasabi nito sa sarili, "Bagamat hindi ako natatakot sa Diyos ni gumagalang kanino man, igagawad ko na ang katarungang hinihingi ng babae nito sapagkat lagi niya ako ginagambala. Baka pa ako'y mainis sa kapaparito niya." At sinabi ng Panginoon, "Narinig niyo ang sinabi ng masamang upo? Hindi ipagkakait ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanyang araw-gabi, bagamat tila nagtatagal iyon. Sinasabi ko sa inyo, agad niyang igagawad sa kanila ang katarungan. Ngunit pagdating ng anak ng tao sa daigdig na ito, may makikita kaya siyang mga taong nananalig sa kanya?" Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri na namin, Panginoong Hesus Kristo. Magsiupo po. Yung tema ng ating pagbasa ngayon ay persistence, perseverance ng ating panalangin. Perseverance in prayer. So here sa prayer, alam naman natin na ito'y mahalaga. Tinuturuan tayo yung mga alagad ng Jesus. Tinuturuan tayo about prayer. Yung panalangin, your kingdom come, your will be done here on earth. So mahalaga, ito yung connection natin, ang panalangin, connection natin ito, tayo ay mga alagad ng Panginoon. That the more we pray, the more we build relationship sa ating Panginoon. So ang panalangin ay hindi lang hinintay ng hingin, but building our relationship with the Father. So that is why yung relationship hindi madali. May mga relationship na hindi nagtagal, hindi sila persistent. That's why yung tema nga natin dito, be persistent in our prayer life. So ang pundasyon pala ng relationship natin sa Panginoon is our prayer life. So ang prayer means also, the more we pray, the more we become victorious. We will become victorious. Diba sa unang pagbasa, napakinggan natin sino yung karakter dito sa unang pagbasa? Si Moises, diba? So nakipaglaban sila sa malaking bayan, yung Amilisita. At sabi nga dito na yung Israelita ay maliliit, pero pinaglaban pa rin nila. Ayaw nilang masakop sa mga Amilisita. So, ang ginawa ni Moses, sabi nga, Joshua, makipaglaban ka. Pero takot-takot si Joshua. Pero huwag kang mag-alala. Mag-pray kami, magdadasal kami para sa iyo. Habang tinataas ni Moses yung kanyang kamay, yung staff niya, ang nangyari, sila ay may advantage na nanalo si Josue. Pero pag binaba yung kamay, yung kalaban naman ang nananalo. Pag binaas yung kamay, nananalo naman yung sila Josue, yung mga Israelita. Ibig sabihin yung pagtaas ng kamay, panalangin. Pag nananalangin sila, the more sila nananalo. Pag binaba, wala ng panalangin, natatalo. Di ba, pagod na si Moses, anong ginawa nila? Diba, pagod na si Moses sa kanya. So, si Aaron at saka si Hor, ginawakan dito para masipagod na. Ginawakan nila. So, that's why nanalo sila sa kanilang laban. Ang punto dito na huwag tayong i-give up sa ating panalangin. Sometimes, napagod na tayo, Lord, para wala namang binigay, Lord.
pray ako ng pray, wala naman nangyari, Lord. Parang wala naman, Lord. Huwag kang mapagod sa panalangin. Yun ang mensahe dito sa unang kabasa. Dahil pag persistent tayo sa ating panalangin, yan ang magdala sa atin ng ating tagumpay. Amen? So, sometimes, kasi remember, ang panalangin ay hindi lang sa atin yan. Diba? Your kingdom come, your will be done. Ang kalooban ng Diyos ang masunod. Yun ang tunay na panalangin. Pag ang sarili mo ang masunod, ang kalooban mo masunod, hindi ka na nanalangin. Gusto mo ang iyong harian, gusto mo ang sarili mo ang masunod. Siya yung master natin. Dapat, sa kanya yung sundin, di ba? May mga amo tayo. Ito yung paggawa ng amo mo. Di ba? Yung masunod yung sa akin, ma. Subukan mo. Pero hindi. Di ba? Maski mahirap gawin, ayaw natin gawin, dahil siya yung amo, gawin natin. Ganun din, siya yung Diyos, hindi naman tayo Diyos. Ang kalooban ng Diyos, yun ang masunod. Okay? So, pero ang tagal naman, maghintay ka, darating din yan. Diba? Sa kanya nga, maghintay ka naman. Darating din yan, siya. Paano na yung Father? 50 na ako. Darating. Joke lang. Okay, so, yan ang ibig sabihin. Be persistent in prayer. Sa ngayon, sa Evangelyo naman, diba dito may isang judge, hukom. Sabi nga dito, hindi natatakot ng Diyos, hindi gumagalang ng kapatao. At sa lugar na yun, meron din isang balo. Okay? At that time, remember, in Jesus time, pag balo ka, parang hindi ka nakasama sa lipunan. Parang wala ka ng right to vote. Wala ka na. So imagine dito, hukom, nasa kayong balo. So, sabi nga sa ilang taon, hindi pinapansin, pero naging makulit yung balo na ito. Imagine mo lang na yung balo pumunta doon sa high court. Baka sa gate pa lang, alis ka na. Pero, hindi gumigive up itong balo na ito. Anong sabi ng judge? Pagamat hindi ako natatakot sa Diyos, may gumagalang kaniluman. Igagawad ko ang katarungang hinihigit sa babae nito sapagkat lagi niya akong ginagambala. Baka ba ako'y mainis sa paparito niya. So binigay, kasi actually yung hiningi ng balo, hindi naman paboran siya. Ibigay lang yung just katarungan. Hindi naman, dapat paboran mo ako ha? Hindi. Ang just judgment lang ang hiningi niya. So dahil sa kakulitan niya, ibinigay ng judge. Perseverance, persistence in our prayer. Na hindi tayo mangginawa, hindi tayo i-give up sa ating panalangin. That, be persistent in our prayer life. So, ibig sabihin, maging persistent din tayo sa ating pamumuhay ng bilang Kristyano. Na hindi lang tayo Kristyano tuwing linggo, pag Monday to Saturday, ewan ko, pero pag Sunday, parang Kristyano. Pero pag Monday to Saturday, naninira ng kapwa. Be persistent sa ating panalangin. Ganun din sa buhay. Yung mag-asawa, be persistent. Maski malayo na sa hukong ka, be persistent yung commitment mo sa pamilya. Yung iba, sa hukong na piling dalaga. So, be persistent. Na hindi lang, ibig sabihin, pag ang foundation natin persistent tayo sa panalangin, it will affect also sa ating pamumuhay bilang Kristyano. Hindi madali. Sometimes napapagod tayo, di ba? Sa trabaho, parang walang appreciation, pero tuloy mo pa rin yung trabaho mo bilang OFW. Dahil ang hugot mo sa pamilya mo, kung hindi lang sa kanila, i-give up ka na. Baka tulad ni Moises, yung hugot niya ay yung victory na manalo sila. That's why naging persevere. At ganoon din yung bagong babae, yung justice na makamit niya. Yun ang pinakahuli niya. At bilang Kristyano, yung hugot namin, why we should be persistent, dahil yung promise ng Panginoon ng buhay na walang hanggan. That's why we persistent, we live yung ating pagka-Kristyano, tumulong tayo sa kapwa, nagdadasal tayo, dahil yung hugot natin
yung inaasahan natin, yung promise ng Panginoon, yung buhay na wala ng hanggan. That's why naging persistent tayo. Diba? Tulad ng karanasan natin bilang OFW. Pagod ka na, parang talagang pero ginawa mo pa rin dahil ang hugot mo, ang lakas mo sa pamilya mo. So, ang lakas natin bilang Kristyano na tumuloy sa ating paglalakbay, gumagawa tayo ng mabuti, nagdadasal tayo, dahil may promise ng Panginoon ang buhay na wala hanggan. So, sa ating banal na Eucharistia, sa ating pagbasa, the Lord reminds us today not to be persistent in our prayer life. Na ang prayer life, hindi lang kung gusto mo. Mag-pray ako kasi feel ko. No? Maski hindi mo gusto, hindi mo feel, gawin mo. Dahil yun ang expression natin ng pagmamahal ng Diyos. Ipinakita natin persistent tayo. Hindi nakabase yung ating pananampalataya sa emosyon natin. Naalala ko, yung nag-aaral pa kami ng theology, pero kaming professor sa Bible. But he died already, in rest in peace. And every 4 o'clock, talagang umulan man o hindi, exercise din, naglalakad. Pag-umulan, may payo. Naglalakad yan, 4 o'clock. Alam niyo ng mga driver doon sa Tagaytay, pag ganitong oras, dadaanan yung Amerikano, kasi Amerikano siya, professor ng Bible. At 4 o'clock, consistent. At yung, kasi naglalakad siya, nakita niya, dami siyang na kolekta ng mga points, 5 cents, 50 cents. Si dami nakikita ito yan, for 1 year. For 2 years, hindi ko yung kanya. For 3 years. Persistent sa kanya, pag-exercise niya. So, ganoon din tayo na maski may mga pagsubok sa buhay, pag-record, pag-shy, pag may mga problema, ang challenge sa atin na maging persistent tayo sa ating pamumuhay ng Kristyano. Na tuloy-tuloy, hindi lang na tuwing linggo, Kristyano tayo, Monday to Friday, hindi natin ipinakita. Remember, naging persistent tayo, hindi tayo makapasok sa kanyang kaharian pag hindi tayo persistent sa ating pamumuhay bilang Kristyano, bilang alagad ng ating Panginoon. Amen. Magsitayo at ipahayag ang ating pananampalataya, sumasampalataya Sa Diyos sa mga pagkakasala, na may gawa ng sumasampalataya ako kay Kristo, isa ng Diyos sa Panginoon na lahat. Nagkatapos sa talaga sa isa santo, ipinanganak na sa Maria Virgen, pinagpakasakit ko si Pilato, ipinako sa krus na matay ibig, nanawag sa pinagkukunan ng mga Panginoon, na may itatong araw ang nagkakaroon ng lupi, umakyat sa langit, nalulugod sa kanan ng Diyos sa mga kapagpapaligid sa lahat. Doon magmumula ang pag-ibig at uupo sa nakapagpapaligid ng mga kapagpapaligid. Sumasampalataya naman ako sa Diyos sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasalanan ng mga banal, sa paggawa ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng mga kailangan, sa buhay na walang hanggan. Amen. Makapangyarihan namin, Ama, sa pamamagitan ng misteryo, Paskwa, ng iyong bugtong na anak, tinutulungan mo kami sa pagkapit at pagtitiwala sa iyo sa aming mga panalangin. Palakasin mo ang aming mahinang pananampalataya. Kami nagsusumamo, mapagmahal namin, Ama, ikaw ang aming lakas at pag-asa. Mapagmahal namin Ama, ikaw ang aming lakas at pag-asa. Ama naming mapagmahal, pagkalooban mo kaming iyong simbahan ng banal na pagtitiyaga sa aming pagsisikap maging salamin ng iyong pag-ibig. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tulungan mo ang aming mga punong bayan upang tuwira silang makapaglingkod sa ngalan ng katotohanan, kabutihan at kagandahan
Makita ka nawa nila sa mga taong kanilang pinaglilingkuran. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gabayan mo sa kabutihan ang mga kabataan at naway mabigyan sila ng tamang paghuhubog at edukasyon. Tumugon din nawa sila sa tawag ng paglilingkod sa iyo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, alalayan mo ang lahat ng mga cultural workers sa kanilang mga adhikain gawain. Tulungan mo kami maging mas sensitibo sa pagkilos ng iyong espiritu sa mga kulturang aming nakakataupang palad. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, buksan mo ang talangkahan ng iyong makalangit na pagtatalapitan sa mga namayapa naming mahal sa buhay, pati na rin ang mga walang nakaalala. Manalangin tayo. Tahimik nating ipanalangin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Mapagmahal namin ang mga ikaw ang mamalakas at pag-asa. Ang iyong salita, O Ama, ay buhay, mabisa, at nakaunawa sa pagninilay at pag-iisip ng puso. Sa diwa nito, gawin mo kami mga mabunga sa aming paglilingkod sa iyong paghahalik sa pamamagitan ng Jesucristo, anak mo at aming Panginoon. Amen. Magsiupo po. Manalangin kayo, mga kapatid, upang mapagay natin ay kabila ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin ang mga Panginoon ang pagkabay sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan na sa buong sambayanan niyang Panginoon. Ama namin lumikha, ipagkaloob ikaw ay aming usap na paglingkuran sa paghain namin sa mga alay na iyong bigay, upang kami dalisay ng iyong pagmamahal sa paglilingkod namin na iyong ginaganap, ang banal na pagdiriwang sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasabalanayan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang
ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay na marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Lubhang na magbago ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansimuko. Kaya pinabuti niyang siya ipanganak ng Birheng bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay nagaw ng namatay ng anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo huwag magwakas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawin ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilan. Bago niya pinagpisang ko sa loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, inasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad, at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito, at kahanin ito, ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad, at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito, at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng baguhan, walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pagmaalala sa akin. Ipagpuni namin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay umigas.
ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabukod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco naming Papa at Restite naming Obispo ng Tanang Kapalitan. Alalahanin ko rin ang mga kapatid namin nahilay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kayo din ang lahat ng mga kumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paginapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahalaga rin Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ang kanyang kabiyak. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pag-iwag naman namin ang pagpupuri sa ikararangan mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos ang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagumili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus, ng Panginoon natin ang Diyos, ipahayag natin ng lakas. Namin kami dyan sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamangan. Samantalang aming pinalikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Panginoong Heso Kristo, sinabi
kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tuhayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Narito sa Jesucristo ang ating kapayapaan, ang ating kaligtasan. Ang Kordero ng Diyos, itong nagalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang banal na bibig. Panginoon, hindi ko karapat-dapat na magbigay sa iyo, ngunit sa isang salita ng lamang ay gagawin mo.
Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Please be seated. Let us surrender to God all our sins. Our priests are available to hear compassion every Sunday. Let's take this opportunity to be at peace and receive His mercy and grace to live a good life. Magandang umaga po, sa ating lahat. Itong araw, ipagdiriwang namin ang kaarawan po ng ating pare, Dr. OFW. Chaplain of OFW Mother Jane. Supposed to be ang kanyang kaarawan noong October 8 sa Mapalad. Mula po sa CACG, our community, parishioners, and all the staff of the Administration Church, malugod po kami bumabati sa iyong Father ng isang maligayang kaarawan. Dalangin natin na pagkalooban ng Panginoon ay habang buhay, malakas na pangangatawan at ibayong kalooban mula sa Panginoon. Maraming salamat po sa inyong homily na aming napapakinggan. Ito nagsisilbing inspirasyon sa kabila ng aming problemang hinahamon at pamamulila sa pamilya. Naway, manatili ka pa sa amin na matagal at patuloy kaming mahuhubog at napunan ang aming mga espiritual na pangangailangan. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos na inyong inihahagi. Muli, maraming salamat po, Father Jay, and happy birthday. Thank you for your prayers, your greetings, and continue to pray. Pray one another, bilang OFW, at lalo-lalo na sa ating pagbasa ngayon, na maging persistent tayo sa ating pamumuhay bilang Christian. Persistent in our prayer. So thank you for your greetings and your prayers. Bago po sa final prayer, mag-pray muna tayo sa ating mga sarili, ating mga kapatid na may karamdaman, kasamahan sa trabaho, or members in our family na may karamdaman. At sila na yung nalalahanin, isama natin sila sa panalangin. Panginoon, kami ay nagpapasalamat sa buhay na ipinagkaloob mo sa amin. Salamat sa aming pamilya, salamat sa aming trabaho dito sa Opo, bilang OFW. Panginoon, karamihan sa amin na may suliranin sa buhay, problema sa trabaho, sa pamilya, sa relasyon, pinansyal, problema sa aming kalusugan. Panginoon, aming dinadalangin ang aming mga kapatid, kaibigan, kasamahan na may karamdaman. Alam namin, Panginoon, na sa iyo walang imposible, Panginoon. Lahat na iyong magagawa, lahat na iyong mapapagaling. Ikaw ang aming inasahan at umasa kami sa iyo dahil ikaw ang aming tunay na katumbay, tunay na magaling. Ipuin mo ang kanilang katawan na may karamdaman. Bigyan mo sila ng lakas at tiwala na ikaw ang aming tunay na magaling. Ipakita at ipanama mo, Panginoon, ang iyong pagmamahal at kapangyarihan sa pagbibigay ng lakas at pagpapagaling ng aming mga kapatid na may karamdaman. Pagalingin mo sila upang patuloy sila sa kanilang misyon na masuportahan at matulungan na hamuin ang kanilang pamilya upang mapabuti ang kanilang pamumuhay. Tulungan mo rin kami, Panginoon, na mapalitan ang galing sa puso namin na kapayapaan at kapamahan. Ipuin mo ang puso namin na puno ng galing at puno. Tulungan mo kami na magpatawad at humingi ng tawad upang ang kapayapaan at kasaganaan ay maghari sa buhay namin. Panginoon, salamat sa iyong pagmamahal.
karamdaman ay gagaling dahil ikaw ang aming tunay na kagalingan. Ikaw ang aming makapangyarihang Diyos. Magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Magsagayo at hingin ang pagpapala ng Diyos. Ama naming mapagpala, ipadama mo ikaw ang kapiling ng mga dumadalangin upang sa iyong pamangasiwang ngayon dinarangal ang iyong nilikha ay makamit ng kaligtasan at ang iniligtas ay mapanatiling nagkakamit ng katubusan sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama,